Umiiral pa rin ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaugnay sa sitwasyon ng mga Pinoy na apektado ng gulo sa Middle East, papanayam natin live si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Yusek De Vega. Magandang umaga. May bagong batch ba ng mga Pilipinong uuwi ngayong araw o ngayong linggo? Opo, may mga 20, dapat marami eh. Originally, 20 na lang. Naiuwi, pero sa airport mismo ng Israel, at hindi na itadaan sa Amman. Yun ang original plan, itadaan sa Amman. Opo. Pero ngayon, pwede nang diretso tapos sa Israel. Tapos meron din uuwi na mga 8 galing Iran. Darating bukas, galing Iran, dumaan ng Turkmenistan. So, sa future budget, hindi pala ay matiyak kasi hindi lang parang nawawala ng interest ng Pilipino umuwi. Opo. Pero meron tulong naman mula sa DMW at OWA, Yusek, ano? Hindi, BMW nga yung magastos dito eh. Oo. Okay, kamusta po yung mga... Tapos may yung 20 ngayon na binibigyan ng tickets galing Israel. Opo. Gumagastos din ng BMW to. Mga ilan pa ho yung ire-repatriate po natin? Ang nag-sign up sa Israel, mga almost 300. Opo. Pero sa 300 nun, parang mga 50 lang ang gusto umuwi. Ngayon, sa 50 nun, may 20 Opo. na uuwi na. So, hindi Opo. ko matitiyak kung ilan talagang uuwi. Okay. Pero sabihin na lang natin na may 300. So, mga 300, siguro mga almost 300 pa uwi, mga 280 ang uuwi. Opo. Pero, tingnan natin kung mag-iiba silang isip. Kamusta ho yung mga Pilipino na naiwan po sa Israel at Iran na Yusek? Well, kahit anong bagong ceasefire naman, karamihan gusto maiwan. Okay. At ngayon, lalo medyo nag-hold pa yung ceasefire, no? Hindi nagbabakbakan ngayon yung dalawa. For about 2 days now, walang firing of missiles, no? So, medyo, lalo na sa Israel, kinakasanayan na nila yan. Opo. Yung mga bago lang doon ang medyo nababahala ng gusto. Sa Iran naman, dahil may mga Iranian family sila, wala naman silang ganang umuwi. Opo. Doon sa mga Pilipino na sugatan ho sa nangyaring mga airstrikes, may critical pa rin ho ba? Meron pa po eh. Yung isa lang naman. Babae. Opo. Doon sa Israel. Pero buhay pa. Nandun siya sa hospital sa Rehovot. Kasi nabaksakan ng bubong yun. O sa may nabahay niya. So, yun lang. Isa lang. So, pagrestalan natin siya. Yung iba ho ba nasa bomb shelter o dun sa parang tent na nakita po ng ating mga embassy doon? Hindi pa. Hindi Hindi na. pa. Merong nawala ng bahay, nagpas ng daan, na-resettle sila ng Israel, no? Opo. Nagpas ng daan, nawala ng bahay, o nasira yung bahay, pero nire-resettle naman sila ng Israel. Pero yung nakaiga, nandun lang sa bomb shelter, ganun. Well, right now, walang nagtatago sa bomb shelter kasi walang missiles yan, tumatama. Oo. So, medyo wala namang Pilipino tayo sa Israel na musmus na tutulog lang sa kalsada, no? So, mukhang okay naman sila. Okay. Pati sa Iran, sabi ng ating ambasador, yung mga tao, kasama na yung mga Pilipino na lumikas ng Tehran at lumipat ng probinsya, nagsisibalikan na sa Tehran. Opo. Sabi ng Philippine Air Force, handa raw po silang tumulong dun sa repatriation kung kakailanganin po, Yusek. Hindi lang dito yan, palaging pag may kailangan repatriation, handa sila eh. Kaso nangyayari, kasi maliit ang capacity ng C-130, no? Kaya ang ginagawa natin, commercial flight ang ginagamit natin. At so Opo. far, nagtatagumpay, halimbawa, sa pagre-repatriate natin noon galing Lebanon. Ganyan, no? So, pero, siyempre, hindi lang DFA, lahat ng ahensya hanggang sa kaya, hanggang tumulong at nandiyan yung AFP, kasama yung mga equipment ng Philippine Air Force. Pasalamat kami, pero right now, meron namang commercial flight. Opo. Sa mga nakakausap niyo pong counterparts dyan sa Middle East, bagamat may ceasefire, ano pong tingin niyo sa sitwasyon? Ito ba'y magtatagal pa? Inaasahan natin ito. Kaya nga, nasa alert level 3 pa rin ang Israel at Iran. Opo.
May mga nagsabi baba na. Hindi, kasi dati ang gusto nila iakyat ng mandatory repatriation, meaning lahat iuwi agad na Opo. dapat umuwi, kaya gusto hindi. Medyo ayaw natin sa gobyerno gumawa ng mabilisan desisyon kasi meron naman mga peace talks, no? Opo. At medyo normal pa yung, kahit na nagkakaputukan, medyo normal pa yung mga bansa noon. Meron pang mga offices, yung government, umaandar pa rin, ganyan. Ngayon, na meron ng ceasefire, hindi naman pwedeng ibabagad natin kasi po, mali po magsiputukan ulit. So, pag-uusap natin, lahat hopeful, kasi yung mga Arab countries, galing mula sa umpisa, yung mga kapitbahay ng Israel at Iran, parang ayaw nila makisali dito dahil hindi naman sila, marami sa kanila hindi naman talaga may peaceful relations with Israel or Iran. So parang problema niyo yan, bakbakan kayo dyan. Yung Qatar nagalit dahil tinamaan sila ng Iran. Opo. Walang pumasok na missiles, no, na block ng Qatar, pero inattack sila ng Iran, kung nalala nyo, 2 days ago. Opo. So parang, parang yung Iran na-isolate. So, okay, inaasahan natin dahil siyempre, tinatakot na sila ni President Trump na manatili itong ceasefire. Pero siyempre, dapat lahat tayo responsible at tignan kung maaaring basta na lang may lumubag na to, no? Parang hope for the best, prepare for the worst. Parang ganun po. Opo. Ay maraming salamat, DFA Undersecretary Eduardo Magandang umaga Noriega. po, ha? Ingat po, Magandang umaga. ingat po. Ingat sa inyo lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.